Hello everyone, general love reading po tayo. Kamusta kayo? I hope you're all okay. So itong reading na to, general reading lamang. Pwedeng tutugma sa iba hindi rin. Okay? Pwedeng yung nasasagap dito, energies mo, energies nung person na kakonect mo. Yan. Pwede ring past, present, or future energies to. Hindi ko kontrolado kung ano man yung mga energies na tutugma sa inyo. Okay? Kung hindi nagre-resonate, ibig sabihin lang, common sense, hindi para sa'yo yung reading. Okay? Sa mga interesado sa private reading, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description, panoorin ninyo hanggang dulo. Okay? And also, don't forget to like, follow, subscribe, at pakishare na rin itong ating reading. Malaking tulong po yan. Maraming salamat. So, let's see anong mga energies yung meron. So, mukhang meron nakaka-realize dito, no? So, parang ang main concern or situation dito is yung mga diferensya. Hindi ko alam kung diferensya mo, diferensya niya. Para kasing na-emphasize, parang yun yung nakaka-highlight dito sa sitwasyon ninyo sa ngayon, no? Parang nagkakaroon dito ng awakening or realization. Di ko alam kung sino sa inyo. Because of mga differences or flaws, kung ano man yung mga weakness, mga dark side, shadow side nitong person mo or mo o ikaw. Okay? Kasi either way, pwedeng energy mo to energy niya. Hindi ako psychic, so bahala na kayo. Kayo naman ang nakakaalam when it comes to your situation. Okay, so what's helping or not helping is ego, pride. Okay, alam na nga kung ano yung mga imperfections ng isa, insecurities, pero parang may pride pa na pinapairal dito, so it's not helping, no? Kung sino man sa inyo yan. Di ko alam kung both of you, ganyan yung pinapairal ninyo, pride, ego. I let my pride get in the way of our connection. So, para kasing nafe-feel ko dito, yung isa parang lalong na-highlight or na-emphasize yung mga diferensya niya. So, parang ano ba tawag dito? Not more on insecure parang mas nakakapangliit, ayun, pang nakakapangliit. Yun yung nafe-feel ko na energy. Okay. Pwedeng ikaw ay Virgo or you're dealing with Virgo. Oo, kasi parang ang nafe-feel nitong isa, kasi parang na-highlight, na-emphasize yung mga kakulangan niya. Yun tuloy, parang feeling niya hindi siya enough para sa'yo or kung ikaw man yan, hindi ka enough para sa kanya. Parang basta kung sino man sa inyo. And this person is nagko-compensate siya just to fill in the gaps para lang mapagpunan niya yung so-called, yung mga differences niya is nagtotodo effort siya. Okay? Nagtatrying hard siya dito sa relationship. Just because parang kailangan niyang punan, no? Yun yung mga so-called na mga imperfections or parang nakikitang diferensya sa kanya.
So, parang na-highlight. Sabi ko, parang more on nanliliit eh. To the point na nagiging desperate kasi siya yung mas nagkakandara pa or mas nag-e-effort in this connection. So, ang pinaka-root cause, pinagmulan nito, pwedeng ewan ko, pwedeng isang conversation or confrontation. Hindi ko alam eh. Or it could be lack of communication. Pwede rin naman. Pwede yun yung pinaka naging root cause. Kulang sa alam mo yun, kulang sa bigayan, sa time, or sa pag-uusap. Importante kasi talaga yung communication in a relationship. So, tingnan pa natin. Lalo tuloy nanliit sa sarili, no? Feeling inadequate, ayan. Feeling niya na hindi siya sapat. Isa pa, because of pride and ego, instead of dealing with the situation, the issue, parang ang nangyayari kasi is more on isolation, umiiwas, no? Pwedeng yun eh. So, instead of facing the problem, paiwas. And in my opinion, parang yun, instead na hinaharap parang pinagpapaliban lang, ini-ignore. Same. Hindi mo pansinin yan ngayon, hindi mo harapin, sooner or later or eventually, magdi-deal ka pa rin dun eh. Haharapin mo pa rin yun, di ba? So, parang, ang nangyayari is procrastination, delay, pag-iwas, or pwedeng energy ito ng, in denial. No? Kasi parang, there is yung pride or yung ego is getting in the way, no? In this situation. So, paki-clarify nga ito. So, in conversation notes, root cause. Okay, so parang tuloy parang feeling nung isa dito is hindi nasa-satisfy yung partner, no? Hindi ko alam po sino sa inyo, bahala na kayo. So, merong Virgo, merong Libra, meron din Aquarius energy. So, in the past, parang meron ditong sumablay. Sumablay. May nagawang atraso, kapalpakan in this relationship siguro. Pwedeng isa pa yun na nakakontribute kung bakit tuloy lalong naging ganito yung sitwasyon ninyo. May mga red flags in the past dito with the Two of Swords. So, meron ding Libra energy dito. Ayan, Libra, Virgo, tsaka Aquarius. So, parang meron lumagpas dun sa limitations dito. Yun yung isa ko pang nakikita. Okay? Breaking the rules. Or basta meron ngang sumablay, may gumawa ng atraso siguro, kabalbalan, kapalpakan, pwedeng nagkaroon ng red flag nga kasi dito, Okay, so, sa present, nakikita ko dito, pwedeng napapabayaan nyo rin ng isa't isa or ini-ignore. Kasi nga parang may energy ng pride, ng ego, iwasan, instead na harapin, ayusin. Dito sa present, merong nakakaramdam dito ng hindi siya satisfied, hindi siya happy kasi merong isa dito na nagfe-fail siya ibigay yung supposed to be na dapat niyang ibigay in this connection. Or pwedeng both of you, no? Hindi ko alam. Pero mas na-emphasize kasi dito yung energy ng isa which is yung parang may mga shortcomings siya, imperfections, kasiraan, diferensya, no? And sabi ko nga, di ba kanina, para lang makakompensate doon, mas
nag-effort yung person na yun eh. Kung sino man sa inyo yun. Yung parang, yung feel niya siya, yung hindi sapat, hindi kulang. So, gagawa niya ng paraan yun in other ways na parang magpapaka-desperate siya or magpapaka-trying hard siya in this connection. Kaya lang pwedeng hindi pa rin accepted or enough para doon sa isa. Okay? So, ang outcome nun in the present situation ninyo is pwedeng disregarded or hindi na-appreciate. So, yun yung nakikita ko rin. So feeling ko lang, hindi nagiging okay, no? Kasi parang feeling dito, binabaliwala or napapabayaan, ini-ignore, nare-reject, or hindi satisfied, hindi na-appreciate. Oo, bakit? Pero nakikita ko dito, someone here is trying to repair whatever yung naging damage dito. Kung siya man yung nag-cause ng atraso in the past, kasi di ba parang may nakita akong red flag dito na meron siya nagawang bagay na makakasira or makakasabotage dito sa relationship ninyo. Pero I can see here in the present situation that this person is willing to rebuild whatever yung damage na na-cause niya in this relationship. So, this person is willing to make up, repair, okay, heal, or buuin kung sakasakali, maremedyohan pa yung relationship, maisalba, or kung ano pa ba siya, repairable pa ba siya, okay? So, yan, dyan sa present. And then, tignan na natin yung future or what's next. Okay, so I don't know if nag-separate na kayo. Kasi parang dito sa what's next or future is parang may nagde-daydream eh. Siguro, umaasa pa rin. Kung nag-cool off man kayo, nag-iwalay man kayo, meron ditong isa na hinahanap-hanap ka pa rin niya or hinahanap-hanap mo siya. Hindi ko alam. Bahala ka na. Hindi ko alam kung sino sa inyo yun. Okay? Okay. So, nakikita ko if in the past is hindi naging matured enough or hindi naging responsible, nakikita ko that this person, sabi ko nga, is trying to repair the relationship if repairable pa siya. Kung may isasalba pa. And nakikita ko, kung dati naging irresponsible siya, nakikita ko, this person is trying to, sabi ko nga, diba, may energy na nag-e-effort dito. Kasi siguro alam niya, siya yung, sa part niya, alam niya na siya yung nagkulang or nagkamali or nag-mess up or kung may nagawa man siyang atraso. And then nakikita ko in the future or sa mga susunod na panahon is, this person is mas matured na siya. Mas responsible na siguro ito. Okay? So, this person is, tinatry niyang magbago. Somehow, diba? Nakikita natin yung effort na nagpapaka-matured na siya. Taking the responsibility, no? Mas stable na rin siguro. And, tignan natin yung possible outcome. For the possible outcome, you have the Three of Cups. Oh. So, parang may third party dito. Love triangle. Tapos, limitaw pa the lover. So, entering a relationship. Choosing. Oh, pwedeng this is making a decision between two. Pwedeng namimili sa dalawang person. Okay, so nakikita ko dito is parang may energy dito ng third party sa pinaka-outcome. So, mamimili lang talaga kung ikikip yung third party or ikikip yung urig, yung legit, no? So, basta, yun yung nakikita ko eh.
Parang merong gumugulo kasing energy dito, parang may third party na sumisingit dito sa pinaka-outcome. Pero ang nakikita ko nga dito is pagsasama, making a decision pagdating dito sa kung sino ba talaga yung mas gusto, mas mahal, pipiliin, or making a major decision regarding dito sa connection nyo or relationship niyo, kung anumang klaseng partnership meron kayo nito, connection. Pero nakikita ko lang talaga dito is pagpili, pag-decide, pagpasok sa commitment or love, no? It could be love. Kasi ito naman third party, hindi naman always to kabit or kulukadidang. Pwede namang ibang yan. Kumbaga pwedeng meron lang sa gabal or hadlang, or kung meron man kung sinong nag-i-interfere, nagpapagulo dito sa connection ninyo. Kasi it could be other factors lang din hindi lang naman siya tao. Okay? Pero definitely meron something this getting in the way between you and your person. Kaya siguro. At magkakaroon na revelation dito. Okay? So yan, kung hindi pa niya inamin to, kung meron pang hindi umamin dito na nagkasala siya or nag-third party siya, nagtaksil siya, naakit siya, natukso, whatever, nakikita ko na marireveal yung katotohanan na yan, na meron talagang nangyaring third party. Pag-flirt man yan o talagang literal na nagtaksil, tinuluyan, okay, nakikita ko na merong revelation dito. I want to tell you the truth, So, siguro merong mangyayaring pag-amin, confession, or revelation, bookingan, hindi ko alam, na nagkaroon talaga ng dito, third party. Pero, ang importante naman kasi dito, kung ikaw naman yung pinipili, or hindi ko alam kung sino sa inyo itong dapat mamili with the lovers. Okay, so, ano pa yung So, meron ditong timing na binabanggit. Mga 3 months daw. So, hindi ko alam kung tungkol saan niya. Pero parang meron something na cycle, bago. Siguro, magsisimula uli. Either ending ito or bagong cycle na magsisimula. Or bagong relationship. Okay, meron ding pagsusurrender dito. So, ayan. Siguro nakikita ko meron ditong someone na nag-hold on pa rin, hindi pa rin bumibitaw, if ever, kasi may hangman dito na energy. So, it means, ayaw pang bumitaw, or hindi pa ready bumitaw, i-give up. Okay, ayaw mag-give up. So, yan. Whether ikaw yan o siya. Okay? So, yan yung mga nakuha kong energies. Yung mga signs na meron dito, banggitin ko na lang, baka makarelate kayo. May Gemini, Virgo, Libra, Aquarius, Aries, Cancer, Sagittarius. Okay? So, yan yung inyong general reading. I hope nakatulong sa inyo itong reading na to. Don't forget to share this reading, like, follow, subscribe. Take care, babush. Love you all. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.